Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at nag-dial ng number. Oh great, malaki ang explanation na gagawin mo, Rhea. Ano itong pinasok ng kaibigan ko? Isisingit ko na lang sa usapan ng tungkol sa sleepover na binabala ko kanina sa kanila. Sorry, hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Sabi ni Rhea sa kabilang linya. Agad ko siyang tinawagan at ipinaliwanag niya sa akin na biglaan ang nangyari kaya hindi niya ako nasabihan. Hindi rin daw iyon isang okasyon kung saan ay gugustuhin niya akong imbitahan at naintindihan ko naman ang paliwanag niya. I understand. Panimula ko. May sasabihin din ako kaya ako napatawag. Hinintay ni Rhea na magsalita ako. Humugot muna ako ng malalim na paghinga bago ko sabihin sa kanya. Pwede bang dyan muna ako sa susunod na araw? Aalis si Gabriel eh. Maiwanan ako mag-isa dito. Ha? Oo naman. Kaya lang dito na ako nakatira sa bahay ni Elias. Kung okay lang sa'yo. Aalis din si Elias eh. Mukhang silang dalawa magkasama nun. Much better. Alam ko na kapag may nalaman si Elias, sasabihin niya kaagad iyon kay Gabriel. May favor din ako sa'yo. Kinakabahan ako. Hindi ako magaling magsinungaling pero alam ko na kailangan ko muna itong itago. Kailangan ko malaman ang lahat ng tinago ni Mama sa akin. Ano yun? Basta kaya kong gawin. Ayan. Sumilip ako sa may pinto. Hindi pa ulit pumapasok si Gabriel kaya't naisip ko na safe sabihin kay Rhea. Naupo ako sa kama at mahigpit ang hawak sa cellphone ko. Tulungan mo ako makausap ang mama ko. Hindi kaagad nakapagsalita si Rhea. Alam niya nawawala ang mama ko. Naikwento ko na sa kanya iyon. Kaya nagtataka siguro siya kung paano niya ako matutulungan. Hindi ko alam kung nasa ng mama mo, Ayan. Alam ko. Napabuntong hininga ako. Basta tulungan mo lang ako na makausap siya nang hindi nalalaman ng mga tauhan ni Gabriel. At Elias. Dahil kapag nalaman ni Elias iyan, panigurado makakarating kay Gabriel. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Okay, susubukan ko. Sabihan mo ako kung anong plano mo at tutulong ako. Nakika ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Ipinaliwanag ko sa kanya kung ano magiging plano. Wala naman akong ginagawang masama, hindi ba? Hindi ko palang sasabihin kay Gabriel ang tungkol kay Mama pero ipapaalam ko rin kapag nabigyang linaw na ako ng lahat. For some reason, may kutob ako na hindi maganda ipaalam kay Gabriel na alam ko na kung nasaan si Mama. Bukod pa doon, hindi ko matanggap na kaya nasira ang mga pamilya namin ay dahil sa papa ko at sa mom niya. Kung tama ang hinala ko, ang mom ni Gabriel ang dahilan kung bakit ayaw nitong pumasok sa relasyon. Naintindihan ko na ngayon. Dumating ang araw na aalis si Gabriel. Kagaya ng sinabi ni Rhea sa akin, mukhang sina Elias nga ang kasama ni Gabriel. Mag-iingat ka, sabi ko. You take care too. Mamaya ka na ba pupunta kina Isa? Tumango ako sa katanungan niya. Pagkaalis mo, pupunta na rin ako sa kanila. He kissed my lips. Nararamdaman ko kung gaano ayaw niya akong iwanan. I'll see you tomorrow. Sinabi ko kay Elias na higpitan ng seguridad sa kanilang bahay. Ngumiti ako sa kanya at niyakap siya. Mamimiss ko rin naman si Gabriel pero sa mga oras na wala siya, may kailangan akong gawin. Pagkaalis ni Gabriel ay kinuha ko na rin ang gamit ko at umalis na. Mas okay siguro kung sina Karen at Angelo lang isama ko. Mahirap din naman na walang maiwan dito sa bahay. Yun ang binitawan ko mga salita bago pumasok sa loob ng bahay. Nagkatinginan sina Xavier at Nazarus bago ko nakita na tumango si Xavier. May iwan po kami ni Nazarus dito, miss. Bukod sa dalawang babae, isama mo si Marvin. Hindi ako umangal doon. Ang mahalaga sa akin wala sina Nazarus at Xavier dahil malakas silang makiramdam. Nakarating na kami sa bahay ni Elias. Sinalubong ako ng kaibigan ko at nakontak na rin namin si Mama. Alam niya na ang plano. Niyakap ako ni Rhea. Nakandaan ang lahat. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Para lang tayo mag-sleepover. Dinala ako ni Rhea sa guest room. Inilagay naman ni na Marvin ang gamit ko doon. Okay lang ba kung hayaan niyo muna kami ni Ayan? May girls talk lang kami. Napatingin si Marvin sa akin. Halata na ayaw akong iwan. Sige na Marvin, wala namang mangyayari sa akin dito. Kami nga ng malalim si Marvin at tumango. Umalis siya pagkatapos dito. Sinabi sa akin ni Rhea na magpapanggap si Mama na tagapag-alaga niya dati para mabilis na makapasok dito sa bahay. Magpapanggap siya na inimbita ito. Wala namang nakakakilala doon kung hindi si Elias lamang at wala naman si Elias ngayon.
Kinakabahan ako nang sabihin ni Rhea na nandyan na si Mama. Nagpaalam siya sandali para sunduin ito. Ang mga oras na naghihintay ako sa kanila ay torture. Hindi ako mapakali sa pagkakaupo. Bumukas ang pinto ng silid at napatingin ako doon. Nakita ko si Rhea kasama si Mama. Maiwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap. Ngumiti si Rhea sa akin bago niya isara ang pinto at iniwan kami ni Mama. Lumapit kaagad si Mama sa akin. Kumusta ka na, anak? Huminga ako ng malalim. Hindi ako naririto para makapagkumustahan, Ma. Sabihin mo sa akin lahat ng gusto kong malaman. Nalungkot si Mama dahil sa sinabi ko pero naupo siya sa tapat na silya ng kinauupan ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sabi niya, kung saan nangyari ba noong 4 na taon, oh? Bakit hindi mo simulan sa pagsisinungaling mo na namatay si Papa sa aksidente kahit buhay pa pala siya? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mama. Hindi din ako masaya sa dahilan kung bakit kinailangan gawin iyon ni Mama. Hindi ko nagustuhan na nanloko si Papa. Hindi pa ba sapat na dahilan na nangaliwa ang iyong ama kaya pinatay ko na siya sa buhay natin? Ipinikit ko ang aking mga mata. Gusto ko malaman ang lahat, Ma. Gusto ko malaman kung ano naging koneksyon natin sa mga Lardeza ba. Tumingin si Mama sa akin. Naging blanco ang ekspresyon niya. Gusto mo ba talagang malaman? Pagkatapos nito, hindi kaya magbago ang tingin mo sa Lord Isabel na kinakasama mo? Nagsalubong ang kilay ko. Bakit magbabago ang pagtingin ko kay Gabriel? Ano ba talagang nangyari noon? I caught your father cheating. Panimula ni Mama. Tahimik lamang ako nakikinig sa kanya. Hindi ko na gaanong maalala si Papa pero alam ko na kapag kasama ko siya noon masaya ako. Kaya hindi ko akalain na gagawin niya ito. Pinatawad ko siya noong una. Akala ko hindi niya nagagawin at hindi na makikipagkita sa babae niya pero inulit niya. Nakita ko ulit silang magkasama. Huminga ng malalim si Mama. Nakilala ko ang babae, kaya agad ako gumawa ng paraan para ipaalam sa kanyang asawa ang ginagawa nito. Nag-usap din kami ng papa mo at sinabi ko na huwag na siya babalik. Para sa akin ay patay na siya. Patuloy siya nagsusustento sa'yo pero kapag gusto ka niya makita noon, hindi ko siya pinapayagan. Nasabi ko na sa'yo noon na patay na siya. Nalaman ko rin na ilang taon matapos ko siyang iwan, nagsama na sila ng babae niya. 4 years ago, gusto niya ako makausap. Ikinagulat ko na gusto niya ulit akong kausapin matapos sa lahat ng nangyari. Sa akin naman, gusto ko rin siyang makausap kahit papaano. Galit pa rin ako sa kanya dahil sa ginawa niya pero alam ko na kailangan namin mag-usap ulit. Napansin ko ang panginginig ng kanyang kamay. Nagtaas muli ako ng tingin sa kanya. Kaya lang, nang magpunta ako sa lugar ko saan kami dapat na magkikita, natagpuan ko siya na walang buhay at ganoon din ang babaeng kinakasama niya. Doon na nagsimula ang lahat. Nakita mo si Michael Ordizabal na siyang sinasabi mong gumawa noon sa pinangyarihan ng krimen? Kung ang babae nga ni Papa ay ang asawa ni Michael Ordizabal, hindi na ako magtataka sa kung anong kaya nitong gawin. Ibig sabihin ba, siya ang pumatay sa aking ama? Hindi. But I just know it was him. Walang ibang may motibo na gawin iyon. Alam ko na siya ang pumatay and he wanted me dead too. He framed me for his crime at gusto kong ipakulong. Who knows what he'll do to me kapag nasa loob na ako ng kulungan. Malaking impluwensya niya sa kapulisan. Maaaring niya akong ipapatay. Bumuhos na ulit ang luha ni Mama. Yun ang dahilan mo kung bakit mo ako iniwan. Sana isinama mo na lang ako, Ma. Nakakaramdam na naman ako ng galit. Hindi ko akalain na ganito ang mararamdaman ko kapag nagkita kami. Akala ko kakayanin kong intindihin ang ginawa niya but for 4 years ay hinayaan niya ako. Umiling si Mama. Gusto ko. Pero ayokong madamay ka. Ipinagkatiwala na kita sa mga Dagosman. Alam ko na mas magiging payapa ang buhay mo. Nag-iwan din ako ng pera para sa'yo. Sabi ko babalikan kita kapag maayos na lahat. Ayokong maging ikaw ay mabuhay sa takot. Pero nakulong ako nang dahil sa ginawa mo. Napatingin si Mama sa akin. Bumuhos lalo ang kanyang luha. Lumapit si Mama sa akin at lumuhod sa harapan ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko gusto nangyari. Hindi ko gusto na nakulong ka. Akala ko kung alis ako hayaan ka nila pero hindi ko akalain na idadamay ka. Gusto kitang lapitan pero kung pareho tayong pag-iinitan ng mga Lardeza ba, sino tutulong sa atin? Kailangan kong may gawin para maligtas ka. Tayo.
Kinagat ko ang aking labi. Kahit anong paliwanag niya, parang hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya ako ng ganoon. Sana sinama mo na lang ako. Dahan-dahan na rin tumulo ang luha ko. Kasi mas magiging okay ako kung kasama kita, Ma. Kaysa noong nagdurusa akong mag-isa. You don't have any idea what I've been through. Sobrang hirap, Ma. At sobrang hirap din na matanggap na yun ang dahilan mo. Tumayo ako. Handa na siyang iwanan. Bago ko pa maabot ang pinto ay bigla siya nagsalita. Hindi kita pinabayaan. Hindi man ako nagpakita, tumulong ako sa'yo. Ako ang nagsabi kina Kelvin kung sino maaaring maging witness sa kaso mo para mapatunayan na wala kang kasalanan. Sinabi ko sa kanila na huwag susuko sa'yo kahit anong mangyari. Nagpapadala din ako ng pera para sa'yo. And all that, but you didn't show up, not even once, Ma. Paalis na sana akong muli nang hawakan niya ako. Sumama ka na sa akin, Ayan. Kahit pa paano may naipundar na ako. Lumayo tayo dito. Ikinayong kong aking kamay. Nagagawa mo yung sabihin sa akin matapos mo akong iwanan ng 4 na taon, Ma? Babalik ka dito na parang walang nangyari? Nilingon ko siya. Sorry, Ma. Natuto na kasi akong mag-isa. Nagawa ko makasurvive na wala ka sa tabi ko at kahit pa paano nakasanayan ko ng walang ina. Nalaki ang kanyang mga mata sa sinabi ko. Hinawakan ko ang doorknob pero hindi niya pa rin hinayaan na makalabas ako. Kung inakala mo na mahal ka na lalaking yan, bakit hindi mo siya tanungan kung hindi ka ba niya kilala? Baka kaya kanya nilapitan eh dahil gusto niya magigante sa'yo dahil ang ama mo sumira sa pamilya nila. Hinarap ko si Mama. Hindi yan gagawin ni Gabriel sa akin. Did he even tell you he loves you, Ayan? Hindi ako nakapagsalita at sa tingin ko'y napansin iyon ni Mama. Kung hindi pa, tanungin mo na sarili mo. Buntis ka. Maaaring gamitin ka lang niya kung ano bang revenge ang naiisip niya at ng ama niya. Ang bata, baka nga hindi mo na yan mahawakan pa. Kung ako sa'yo, hindi ako gaano magtitiwala sa isang tao na kahit isang beses hindi nasabi na mahal ka niya. Nanginig ang katawan ko. Mahigpit ko ulit na ikinuyom ang aking kamay. At bakit ako magtitiwala sa isang inang hinayaan na magdusang mag-isang anak niya? Ayan. Tuluyan ko nang tinalikuran si Mama. Lumabas ako ng silid at tumakbo kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mabuti na lang at si Rhea ang nakasalubong ko. Ayan. Niyakap ako ni Rhea at umiyak ako nang umiyak sa kanya. Pinapatahan ako ng aking kaibigan. Nalaman ko na lang din sa kanya na umalis na si Mama. Masama ba akong anak? Ipinaliwanag ko na rin sa kanya kung ano nangyari. Naririto kami ngayon sa kwarto niya para hindi makita ni na Marvin na umiiyak ako. No, sabi niya, valid naman ang nararamdaman mo. Iniwan ka niya sa loob ng 4 na taon. Nagdusa ka. Ayan, hindi biro ang mga nangyari sa'yo. Nakapatong ang ulo ko sa kanyang balikat. Tinaas ko iyon at tumingin sa kanya. Sa tingin mo ba ito totoong sinabi niya? Huminga ng malalim si Rhea. Siguro. Maaari din na hindi. Ikaw mas nakakakilala sa kanya kaya ikaw din makakasagot niyan. Nagsinungaling na sa akin noon si Mama nang sabihin niya na patay na si Papa. Kahit ang totoo'y pinagtabuyan niya ito dahil sa pagkakaroon ng ibang babae. Naintindihan ko ginawa niya pero sana ay sinabi niya lang ang totoo. Ngayon tuloy hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pero sa akin lang, I don't think magsisinungaling siya tungkol sa involvement niya sa nangyari. At kung ano din koneksyon ng pamilya ni Gabriel sa kaso ninyong mag-ina. Natahimik ako sandali. Pinagmamasdan ko rin naman si Mama kanina at kung ako lang ay alam ko na hindi siya nagsisinungaling. Subalit dahil nagawa niya magtago ng katotohanan sa akin, may parte tuloy sa pagkatao ko na ayaw maniwala sa kanya. Hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya tungkol kay Gabriel. Ikiniling ni Rhea ang kanyang ulo. Alin, na maaaring ginagamit ka lang ni Gabriel para magiganti at alam nito ang lahat? Tumango ako. Hindi ko pinagdududahan ang kung anong meron sa amin ni Gabriel pero doon na hindi ko maiwasang isiping mabuti. Sa tingin mo ba'y ginagamit ka lang niya? Dahan-dahan akong umiling. Kung ganoon, anong gumugulo sa'yo?
Kinagat ko ang labi ko. Hindi niya sinasabi sa akin na mahal niya ako. Pinilit ko ang sarili na ngumiti kahit na nanginginig na ang labi ko. Pero sapat na naman ang actions niya, hindi ba? Malungkot na ngumiti si Rhea sa akin. Hindi ko gusto na dagdagan pa ang iniisip mo pero minsan kailangan din sabihin ni Gabriel sa iyo ang nararamdaman niya. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang vocal. Samantalang nangangapa ka sa kung ano ka para sa kanya. He needs to use his words too, Ayan. Doon na tuluyang naglaho ang ngiti ko. Dahil kahit gusto kong sabihin na sapat na sa akin ang mga ginagawa ni Gabriel para sa akin, alam ko na sa kailaliman ng pagkababae ko ay gusto ko rin marinig mula sa kanya kung anong nararamdaman niya. Yung malinaw kung ano ba kami at kung ano ba ako para sa kanya. Sinabi ni Rhea na mas maganda raw kung magkasama na kaming matulog sa iisang silid. Ayaw niya rin daw kasi ako na hayaan mag-isa lalo at alam niyang sobra akong mag-iisip. Dulot na rin siguro ng hormones ko ngayong buntis ako. Sinundo ako ni Gabriel kinabukasan sa bahay ni na Elias. Ikinagulat ko iyon dahil hindi niya sinabi sa akin na pupunta siya dito. Ngumiti ako kay Rhea at nagpasalamat. Sinabi niya sa akin na tawagan ko siya kapag may naging problema ako. Sobrang pasasalamat ko na may kaibigan ako na kagaya ni Rhea. Kaya kung siya naman ang mga ngailangan ng tulong ay hindi ako magdadalawang isip na tulungan din siya sa abot ng makakaya ko. How's your sleepover? Tanong ni Gabriel sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot dahil sa pagkatulala ko. Kinailangan pang tawagin muli ni Gabriel ang pangalan ko para lang makuha ang atensyon ko. Ha? I was asking you. Nagsalubong ang kilay ni Gabriel. Are you okay? Kinabahan kaagad ako. Ito na naman ako, nagdi-dissociate. Nasabihan na rin ako ng aking doktor tungkol dito noong nakaraang check-up ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na napapansin niyang may pagkakataon na nagdi-dissociate ako. Siguro ay dahil na rin sa lahat ng trauma na nakuha ko habang nagbubuntis ako. Okay lang ako. I'm sorry. Tinitigan ako ni Gabriel pero hindi ko makayanan ang bigat ng paninitig niya sa akin kaya kinailangan ko na umiwas. Gusto ko na sabihin kay Gabriel ang tungkol kay Mama at kung anong sinasabi nito sa akin. Naniniwala ako na hindi totoo ang sinasabi ni Mama. Hindi man sabihin ni Gabriel sa akin, alam ko na mahal niya ako. Kahit hindi niya sinasabi. Para akong may narinig na boses. Napatingin ako sa paligid pero wala namang ibang tao. Magsasalita na sana ako para sabihin kay Gabriel pero na-interrupt iyon nang tumunog ang cellphone niya. Napabuntong hininga ako. Sinagot ni Gabriel ang kanyang cellphone habang ako'y tumingin sa labas ng bintana. Uy, napatingin ako kay Gabriel at napansin ko na nakatingin din siya sa akin. She's with me. I'll talk to you later. Bahagyang napakunot ang noo ko. Tinitigan ko pa si Gabriel habang iniisip ko sino ang kausap niya. Does he mean me? Sinong kausap mo? Lumabas iyon sa bibig ko nang hindi sinasadya. Tumingin si Gabriel sa akin. Nothing, just work. Don't think about it. Mabigat ang ere ni Gabriel simula nang bumalik siya kanina at kung ano mang iniisip niya o nangyari. Bakit ganito siya ngayon ay hindi ko alam. And for some reason he doesn't want to say it. May karapatan ba ako para magalit sa kanya dahil doon? Noon, dahil maging ako ay may tinatago din sa kanya at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi ko magawang sabihin din sa kanya. Ikinuyom ko ang aking kamay. I want to know if he loves me. I want to hear it directly from him. Gabriel? Tumingin siya sa akin pero napansin ko na nakatitig siya sa kanyang cellphone kanina. Sinong kausap niya? Mami, may sasabihin ako. Nagtataka siguro siya sa sinabi ko pero sa huli ay tumango din. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa labas ng bintana at ihanda ang sarili. Kinakapa ko pa kung paano ko itatanong kay Gabriel kung mahal niya ba ako. Kahit isang beses lang gusto ko iyong marinig. Nakarating kami sa bahay at pareho kaming tahimik. Pansin ko na kanina pa may tinitingnan sa kanyang cellphone si Gabriel at para bang may kapalitan siya ng mensahe. Hindi ko lang alam kung sino. Hindi sumunod sa akin ang mga tauhan at nanatili sila sa labas ng bahay. Huminga ako ng malalim. Nauna ako maglakad kay Gabriel kaya ngayon ay nakatalikod ako sa kanya. Humarap ako kay Gabriel at mukhang hinihintay niya rin akong magsalita. Anong gusto mong pag-usapan, Ayan? Pinagsalikob ko ang aking mga daliri at pilit na pinapakalma ang sarili. Mabilis ang kabog ng aking puso at humahampas iyon sa aking dibdib. May gusto lang akong itanong.
Napansin ko na hawak pa rin ni Gabriel ang kanyang cellphone. Iniisip ko tuloy kung bakit hindi niya iyon magawang bitawan. Sino kayang kausap niya? Kanina ko pa ito iniisip. Sumilip si Gabriel sa cellphone niya. Kinagat ko ang labi ko. Distracted siya dahil sa kung sino mang kausap niya. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niyang hawak ang cellphone niya at sa pilitan iyong ibinaba. Nakuha ko ang buong atensyon ni Gabriel. Nagsalubong ang titig naming dalawa. Mahal mo ba ako? Dala na rin siguro ng frustrasyong nararamdaman ko kanina dahil sa pagkakawala ng atensyon niya sa akin, kaya mabilis kong naitanong iyon sa kanya. Nang kumawala ang mga salitang iyon sa aking bibig, doon ko naramdaman muli ang aking kaba. Mabilis ang naging paghinga ko habang hinihintay ko ang sasabihin o isasagot ni Gabriel sa akin. Nananalangin ako na sana marinig ko ang mga salitang gusto kong marinig. What? Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga naintindihan ang sinabi ko o nagpapanggap siya na hindi niya narinig. Medyo bumibigat na ang nararamdaman ko at hindi rin nakakatulong na mabilis ang kabog ng dibdib ko. I want to know if you love me. Hindi ko matandaan kung sinabi niya na ba sa akin ang mga salitang iyon pero I don't think na makakalimutan ko kung sinabi niya. Why are you asking me that now? Nagtaas ako ng tingin kay Gabriel. Hindi ko na rin maintindihan ang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung gusto ko bang umiyak o magpapalamon ako sa lupa dahil sa kahihiyan. Why is he asking me that? Mahirap bang sabihin na mahal niya ako kung mahal niya naman ako? Unless, iniling ko ang aking ulo. Bakit hindi? Of course, I want to know. Talitigan ako ni Gabriel. Hindi ko magawang maipaliwanag kung anong ibig sabihin na expression na ipinapakita niya sa akin. Bumukas ang bibig ni Gabriel pero kung ano man ang sasabihin niya hindi iyon natuloy nang tumunog ang cellphone niya. Napatingin kaming dalawa doon. Inaasahan ko na hindi niya sasagutin at mas pipiliin niyang ipagpatuloy ang pag-uusap naming dalawa pero nagkamali na naman ako. Sinilip ni Gabriel kung sino ang tumatawag. Malalim na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan. I have to answer this. I'll be back. Bumagsak ang kamay ko sa gilid ko. Wala na ako sinabi at hinayaan siya sa gusto niyang gawin. Tinalikuran ako ni Gabriel at lumayo sa distansya kung saan ay hindi ko maririnig kung ano man pag-uusapan nila ng nasa kabilang linya. My heart sank. Pakiramdam ko ay niyupi ang aking puso habang pinagmamasdan siya. Bumagsak ang aking balikat at hindi ko namamalayan na naluluha na ako. Suminghap ako at tinalikuran na rin si Gabriel. Naglakad na ako papunta sa hagdanan at dali-daling nagpunta sa loob ng kwarto. Welcome back, Miss. Nakasalubong ko pa si Crystal pero hindi ko na siya nagawang batiin dahil sa pagmamadali ko. Umiiyak na naman ako at ayoko na makita ng ibang tao na umiiyak ako. Mas gusto kong sarilihin na lamang ito. Hindi ko lang maintindihan. Mahirap bang sabihin na mahal niya ako? Kasi kung tatanungin ako ni Gabriel kung mahal ko siya, walang pagdadalawang isip ko. Nasasagutin iyon at sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Kaya bakit nung ako ang nagtanong sa kanya para bang kahihirap para sa kanya na sabihin ang mga salitang iyon? Nang marinig ko na bumukas ang pinto ng kwarto, agad akong pumasok sa loob ng banyo. Ayoko ring makita ni Gabriel na umiiyak ako dahil sa nangyari kanina. I don't want to doubt him, pero bakit ang hirap para sa kanya na sabihing mahal niya ako? Sa tagal namin na magkasamang dalawa at sa lahat ng ginawa niya para sa akin, he can say those words? Alam ko na hindi siya expressive na tao pero hindi niya ba talaga kayang sabihin sa akin kahit isang beses lang? Inilak ko ang pinto ng banyo at binuksan ang shower para magpanggap na nasa shower kahit na nakasandal lang naman ako sa pinto. Ayan? Kinatok ni Gabriel ang pinto ng banyo. Kumabog ang dibdib ko pero may kasama iyong sakit. Kailangan ko umalis. I'll be back tonight. Kinagat ko ang labi ko at ipinikit ang mga mata. Umaasa pa naman ako na magagawa namin ipagpatuloy ang pag-uusap pero mukhang hindi. Once I'm done with my errands, we will talk. Hindi ako sumagot. Nakasandala ako sa pinto at nakikinig sa kung anumang sinasabi niya. Natahimik ang kabilang bahagi ng pinto. Siguro hinihintay niya ako magsalita pero hindi niya nakuha. I'll be going. Gusto ko siyang habulin at yakapin. I'll be lying if I say na hindi ko nagawang mamiss siya kahapon dahil hindi kami magkasama. Pero pinigilan ko ang sarili. Gusto ko lamang na marinig ang tatlong salitang iyon.
Gusto ko lang ma-assure ako na mahal niya nga ako at mapatunayan na rin na mali si Mama. Ngunit hanggang umalis si Gabriel, hindi niya sinabi sa akin iyon. Gusto kong umasa na tungkol dito ang pag-uusapan namin mamaya pero ayoko na rin paasahin ang sarili. Baka mamaya ay madismaya lamang ako. Nang masigurado ko na nakaalis na si Gabriel ay lumabas na ako. I feel so empty that he's not here pero hindi rin ako sigurado kung gugustuhin ko ba na nandito nga siya. Kagigising ko lamang at nanatili ako nakahiga sa kama. Wala pa din si Gabriel sa tabi ko at hindi ako sigurado kung wala din ba siya dito sa bahay. Nakauwi na kaya siya? Matapos ko kasing lumabas ng banyo kanina at magbihis, nakatulog ako at hindi na namalayan ng oras. Dahan-dahan akong bumangon at tiningnan ng orasan. 7:00 na pala ng gabi. Ilang oras din akong nakatulog. Nakaramdam ako ng gutom kaya naisipan ko na lumabas. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko dahil sa mga nalaman. Gusto kong isipin na hindi totoo ang mga sinasabi ni Mama at maaaring nagsisinungaling siya pero alam ko sa kaibuturan ko na hindi. Naintindihan ko rin kung bakit mas pinili niyang magsinungaling tungkol sa totoong estado ni Papa. I can't believe my father and Gabriel's mother. Alam kaya ni Gabriel? Kaya ba niya ako nilapitan noon ay dahil alam niya ang pagkakakilanlan ko? Kinuha niya ba ang loob ko para lang ako ang paghigantihan sa kung anumang kasalanan ni Papa sa kanila? Alam ko na sinira ni Papa ang pamilya nila at kung totoo man ang mga iniisip ko, sa tingin ko ay hindi iyon tama. Biktima lang din kami ni Mama. Sinira din ng mom niya ang pamilya ko. Nakakaramdam ako ng galit sa mom ni Gabriel pero ibang usapan ko sa Gabriel na hindi ako galit sa kanya dahil hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan sa amin. Sana ganito din siya sa akin kung sakaling may alam siya. Nandyan ka na pala, Ayan. Naghahanda na kami ng dinner. Pupunta na sana kita sa kwarto niyo. Naabutan ko si Crystal na naghahanda ng dinner. Hinanap ng aking mga mata si Gabriel upang makita ko kung nandito na ba siya pero mukhang wala pa din. Nakauwi na ba si Gabriel? Naglakad ako papunta ng silya ko sa dining area at naupo doon. Agad akong pinagsilbihan ni Crystal. Sir ba? Hindi pa ata umuwi simula nang umalis kanina. Hindi ko pa ulit siya nakikita. May koneksyon kaya ang tumawag kay Gabriel kanina at kung sino mang pinagkakaabalahan niyang kausapin sa kanyang cellphone sa pag-alis niya. Sino kaya iyon at bakit parang hindi niya kaya makapag-usap dito kapag kasama niya ako? Kumain ka na, sabi ni Crystal sa akin at gumiti. Tinitigan ko ang pagkain at kahit tila wala akong gana ay pinilit kong kumain. Kapag pinabayaan ko ang sarili ko, hindi lang ako malalagay sa kapahamakan kung hindi ang anak ko rin. Ayokong may mangyari sa kanya nang dahil sa akin. Pansin ko, parang ang bigat ng ere niyo ni Sir Gabriel ngayon. May nangyari ba? Napatigil ako sa pagkain at tumingin kay Crystal. Napansin niya siguro ekspresyon ng mukha ko kaya agad niyang dinagdagan ang sinabi. Sorry, medyo out of place na ako sa pagtatanong. Huwag mo nalang intindihin iyon kung ayaw mong sagutin. Napapansin din pala ng iba. Wala naman talagang mali sa amin dalawa ni Gabriel. Kaya lang siguro dahil may tinatago ako sa kanya kaya ganito at pakiramdam ko ay may nililihim din siya sa akin. Wala namang problema sa amin. Sagot ko. May nalaman lang ako. Alam ko na gusto magtanong ni Crystal sa akin pero pinipigilan niya. Tumingin ako sa kanya at gusto kong umiyak. Kanina ko pa gustong may makausap at kahit si Gabriel ang gusto kong kausapin tungkol dito para bang may pumipigil sa amin dalawa na makapag-usap. Pwede ba kitang makausap, Crystal? Tumango siya sa akin. Naupo siya sa tapat ng silya na kinauupan ko. Oo naman, alam mo naman na lahat ng secret mo hindi ko pinagkakalat. Alam ko iyon. Isa si Crystal sa mga pinagkakatiwalaan ko dito. Nagkita kami ni Mama. Sabi ko sa kanya. Nalaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Ha? Nagkita kayo? Shh! Sinanyasan ko siya na huwag masyado maingay. Huwag mong laksan ang boses mo. Kahit wala si Gabriel, hindi ko alam kung sino maaaring makarinig sa amin. Ano nangyari? Mahina na ang boses ni Crystal. Mukhang naisip niya rin ang naiisip ko. May mga sinabi siya sa akin. Huminga ako ng malalim. At hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yun. Tungkol saan? Tumingin ako kay Crystal. Nagsimula ako magkwento sa kanya at ramdam na ramdam ko ang pagkagulat niya. That makes sense. Matapos niyang marinig ang kwento ko, napatingin ako sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin?
Napatakip siya sa akin niyang bibig. I mean, wala kasi ako sa posisyon noon na magkwento kaya hindi ako nagsasalita. Pero dati nga may narinig ako tungkol kay Ma'am Anya. Matagal na rin kasi ako sa mga Lord Isabel kaya alam ko ang issue niya. Hindi ako nagsalita at hinintay ko lamang na magsalitang muli si Crystal. Oo nga at may lalaki iyan kaya galit si Sir Gabriel sa kanyang ina. Pansin mo, walang kahit na isang family picture si na Sir Gabriel. Dati kasi pinaalis iyon ni Sir Gabriel at ayaw niya daw na makita ang kahit na anong litrato ng ina. Yun yung mga panahon na umalis na si Ma'am Anya sa bahay nila para sumama sa ibang lalaki. Ibig sabihin, hindi nga nagsisinungaling si Mama. Totoo ang sinasabi niya. Lumapit sa akin si Crystal. May chismis pa nga noon na buntis daw si Ma'am Anya nang umalis at sumama sa lalaki niya. Sobrang galit daw na mag-amang Lord Isabel lalo na raw ni Sir Gabriel. Ang narinig ko pa nga, pinapahanap ni Sir Gabriel ang kalaguyo ng nanay niya. Ewan ko lang kung nakita.